Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At muli po ay papuri po sa ating Panginoon sa gabing ito. At this is our night light. Kaya muli po, welcome po sa lahat po ng nakikinig po ngayon. At patuloy po na yung bawat isa po sa atin, sa mga nakikinig po ngayon ay we can share yung ating live stream po ngayon. Pwede po tayong makapag-highlights po ng mga friend po natin or pwede po natin i-copy yung link po natin na sa ganun po ay ma-share po natin yung salita po ng ating Panginoon. And kumusta po yung bawat isa po sa atin? I hope tayo pong lahat po ay nasa mabuting kalalagayan. Tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. At to start po yung ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ay batiin lang po muna po natin yung mga nakikinig po ngayon. So, pwede nyo rin pong i-comment po dyan yung ating mga nais po nating sabihin. Kung may mga prayer request po tayo or mga nais pong i-announce po, i-chat nyo na po dyan para ngayon pa lamang po ay maisama na po natin sa ating mga balita. Pero bago po yun, ay magandang gabi po kay Sister Sally Brillantes. Good evening po sa inyo, Nanay Sally. Yan, kay Sister Maria Luz Malyari. Yan, happy birthday po kay Nanay Luz. Yan, and kay Sister Beng Vargas, happy birthday din po. Sila po yung ating mga birthday celebrant today. Magandang gabi po kay Brother Salvador Jordan. At sa lahat po ng ating viewers. And we have 6 and more viewers. Sana po ay patuloy po na ma-share po natin yung link po natin para sa ganun lahat po tayo ay makapakinig po ng salita po ng ating Panginoon. At kamusta po yung bawat isa po sa atin? Yung ating January. How's our January po ngayon? This is the first month of this year, 2026. At I hope na yung blessing po ay patuloy po nating nararamdaman at nararanasan po mula po sa ating Panginoon. Kaya tonight po ay ano man po yung mga ginagawa po natin ay malaya po tayo makapakinig po ng salita ng Diyos. Yung ilang po sa atin possible ay pauwi pa lamang po sa kanilang mga tahanan, galing sa trabaho, galing po sa school, yung mga ating mga estudyante, at galing pamamasyal, pero ano man po yung mga ginagawa po natin ay sana po ay makapag-focus po tayo sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Yan, magandang gabi po kay Nanay Maring Layog, kay Sister Opelia, and kay Nanay Zen Narbarte, and kay Sister Monique Ortola, and kay Sister Heidi. Yan, magandang gabi po sa inyo. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Before we start mga kapatid, tayo muna pong lahat po ay sama-samang yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po muli sa gabing ito, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para muli kang purihin, pasalamatan sa mga salita mo, Lord God, aming dalangin, na patuloy na maging bukas yung puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon. At maintindihan po namin, Lord, ang mensahe niyo po sa amin sa gabi ito. Sa ganon, ay malaya po makapasok po sa amin ng mga salita mo. At sa mga makikinig po ngayon, Lord God, guide us, give us knowledge and wisdom, Panginoon. At maintindihan po namin, Lord God, ang mensahe niyo po sa amin sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. At ang ating pag-uusapan sa oras pong ito ay tungkol po sa pagiging totoo at pagiging tunay ng ating Panginoon. We believe that we have a one true God. Kaya yan po yung ating pananampalataya, doktrina para po sa ating Panginoon. At naniniwala tayo that we have one God na kung saan ay patuloy na nagmamahal, patuloy na nagpapala sa bawat isa po sa atin. Kaya ang pag-uusapan po natin, ang title po natin ay ang nag-iisa at tunay na Diyos. Kaya ang aklat po ng mga hari, chapter 18, verse 16 to 40, ito po ay pagre-represent that we have one true God. Okay, meron tayong nag-iisa at meron tayong tunay na Panginoon na dapat ay nakikita sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung naniniwala tayo that God is alive, then dapat nakikita sa atin yung pagiging buhay. Kung naniniwala tayo that God is a true at siya ay totoo sa atin, then kailangan nakikita po sa atin na tayo din po ay
Totoo. At ito po ay pinatotohanan ng mga lingkod ng ating Panginoon that even in the Old Testament, hanggang sa New Testament, even in our time, ay pinakita po nila na meron po tayong nag-iisa at tunay na Diyos. Okay? At ito po yung pag-uusapan po natin sa unang hari, chapter 18, verse 16 to 40. Okay? Pero bigyan po na natin ng konting background itong chapter na pag-uusapan po natin. Itong chapter nito, sabi po dito, ang Israel ay nasa panahon ng pagpili. Okay, bakit po sila nasa panahon ng pagpili? Alam naman po natin ang mga taga-Israel ay minsan faithful sila kay Lord, minsan unfaithful. So paiba-iba po sila. At dumating sa pagkakataon na kailangan po nilang pumili sa Diyos na sasambahin po nila, which is kung nangyari po sa panahon po ni Elias or ni Elijah, ito po ay nangyari din sa panahon ni Joshua. Nung pinapili po sila ni Joshua, kung maglilingkod pa rin po sila sa Panginoon po nila o yung mga Diyos-Diyosa na sasambahin po nila. So it is a same principle na kung saan ay ang mga tao even ng time ng Israel ay minsan pabago-bago po sila. Okay? So sabi nga po dito, ang Israel ay nasa panahon ng pagpili. Okay? Sinimulan ng ibang mga hari. Okay? Kasi po hindi naman po lahat magmula ang nang naging hari si King David, King Solomon, maganda po yung kanilang pamamalakad because meron silang guidance and wisdom from the Lord. Pero on the next generation, na siyempre, andyan pa rin yung kasamaan ng tao, andyan pa rin yung kasalanan, ay hindi po lahat ng naging hari ng Israel ay mabubuti. So meron po talagang mga nagiging masamang hari ang Israel. But this is not a will of God, but ito po ay kagustuhan po nila na sila po ay maging masama. Okay? So, sinimulan na iba't ibang mga hari ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Well, this is the problem ng mga Israel nung time po nung mga hari. Anong time ng mga prophets, especially po nung time ni Elijah, na yung mga naging hari nung time na yon ay pinili po nila na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Sa relihiyon ng mga Hudyo. Pamilyar po tayo sa mga Hudyo. Yan po ay, kung masasabi po natin, talagang solid po yan sa ating Panginoon. Pero nabahidan po sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa mga naging hari po nila na hindi tapat doon sa ating Panginoon. Ngunit higit pa rito ang ginawa ni Haring Ahab. Kaya meron tayong particular na pag-uusapan na isang hari na dinescribe na isa sa pinakang naging masamang hari ng Israel. Ito po si King Ahab. Okay? At ang kilalang si Reyna Jezebel. Si Reyna Jezebel ay kilala po siya bilang isang nagmamanipulate ng mga tao, ng mga hari. At siya po yung nagturo sa ilang mga Hudyo at mga Israelita na sumamba sa Diyos-Diyosan at gumawa ng kahalayan. Okay, hindi lang sila basta sumasamba sa Diyos-Diyosan, but gumagawa po sila ng kahalayan sa harapan po ng ating Panginoon. Dahil ang dahilan, gusto nilang mawala ang anumang pagsamba sa tunay na Diyos. Alam nyo, nung time pa lang po ng mga Israel, ay marami na pong nagtatangka at yung kalaban si Satan ay gusto niya na po na tanggalin yung mga sumasamba sa Panginoon. Yung mga tapat sa ating Panginoon. And ito po yung nangyari nung time nila Elijah o nila Elias na kung saan ay nasubok yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon na pag-uusapan po natin sa gabing ito. Okay, so muli po, magandang gabi po kay Brother Gene Bristol and kay Brother Joel Ortola. Good evening po sa bawat isa po sa atin. At tuloy po tayo, we have 3 points na pag-uusapan na kung saan ay makikita po natin sa pagkakataong ito na paano ba natin mapapatunayan at paano pinatunayan dito sa pamamagitan ni Elijah na mayroong isang tunay at nag-iisang Diyos. Ito po isa sa pinakang memorable and epic event in the Bible na kung saan ay tumatak sa bawat isa po sa atin. And possible sa mga Sunday school teacher na nagtuturo or sa mga galing po ng Sunday school na mga bata noon ay we are very familiar sa kwentong ito. Okay, sapagkat ito yung kwento ni Elijah versus the prophet of Baal. Okay? So ito po yung paligsahan at pinakita po dito yung pananampalataya and pinatunayan po dito ni Elijah na meron lang nag-iisang Diyos at tunay na Diyos. Pero bago po yun, ano po ba yung mga naging pagsubok na pinagdaanan ni Elijah bago niya mapatunayan na merong tunay na Panginoon? Una po, sabi po dito sa pag-uusapan natin,
ang hamon ng pananampalataya. Pag sinabing hamon ng pananampalataya, si Elijah, ito po ay isang propeta na tapat sa Panginoon. So merong misyon sa kanya ang Diyos, walang iba, kundi ang pabalikin ang buong Israel na sumamba sa Panginoon. Sapagkat sila po ay tumalikod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. And the problem is, halos nag-iisa na lang po si Elias or si Elijah na lumalaban. Naranasan nyo na po ba yun? Yung hamon ng faith po natin, na parang mag-isa ka na lang na lumalaban. Mag-isa ka na lang, wala kang kakampi. Okay? Pero ang mahalaga po kasi dito, bagamat hindi napipil ni Elijah na meron siyang kakampi, alam po niya, nakasama niya po yung ating Panginoon. At ito po yung hamon ng pananampalataya. Ano po yung nangyari po dito? Basahin po natin yung mga verse po natin. Hinanap nga ni Obadiah si Ahab at sinabi ang lahat ng ipinasasabi ni Elias. Si Elias po sa English po ay Elijah. Okay? At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. And si Ahab, siya po yung isang pag-uusapan natin, siya yung binabanggit na isa sa naging masamang hari ng Israel sapagkat siya po ay pumayag o pinahintulutan niya po yung ibang mga Hudyo na kung saan ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At nagkaroon ng pagkakataon na nais po siyang ikompronta ni Elijah at sinugo niya po si Obadiah na isa rin pong priest or isang propeta na ipinapasabi. Okay, nire-rebuke itong si King Ahab na kung saan ay mali yung kanilang ginagawa. Kaya nung nakita po sila sa verse 17, na makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, ikaw nga ba iyan ang nanggugulo sa Israel? Sabi ni Elias, hindi ako nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama. Sapagkat sinuway ninyo ang utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo ang mga imahen ni Baal. So malino po ang problema po dito ng Israel dahil ang pinakang king, syempre wala naman pong ibang magagawa yung mga nasa pinakang baba kundi sumunod sa hari. Dahil ang hari po mismo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga imahe na ginawa po ni Baal, ito po ay naging resulta ng pagtilikod po nila doon sa ating Panginoon. Okay, and hindi niya po matanggap yung pagre-rebuke na ginagawa po dito sa kanya ni Elias or ni Elijah, kaya kinonfronta niya po ito and pinaratangan na ng gugulo. Which is sabi ni Elijah, mali, sila ngayon ng gugulo kasi tumalikod po sila doon sa ating Panginoon. Okay, sabi po dito sa verse 19, ngayon tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450. Okay, imagine po natin. Okay, 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Azera na pinapakain ni Jezebel at magtuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Alam niyo yung hamon ng pananampalataya po dito. Ito yung kailangan patunayan ni Elias o ni Elijah that we have one true God. Okay, wala siyang kakampi, ang dami niyang kalaban kay mga propeta ni Baal, and even yung king ng Israel na dapat kakampi niya, kalaban din niya po dito. But dahil mayroon po siyang matibay na pananampalataya, yung hamon ng faith po niya ay buong buo na mayroon siyang tunay at totoong Diyos. At ang hamon po niya ang hamon po niya doon sa mga prophet of Baal ay pumunta sila sa bundok ng Carmel at doon magaganap yung tinatawag na hamon ng pananampalataya. Kaya ang nangyari sa verse 20, tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. And take note the scenario, kung tinipon ng hari ang lahat, ang buong bansa, andun po lahat yon kasi hari na po yung nagsalita. And the reason is to witness yung mangyayaring duel o labanan ng pananampalataya. Kasi ito po ay pagpapakita kung sino dito yung merong tunay na Diyos. Sabi sa verse 21, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Verse 22, huli nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Imaginein po natin. Okay, halos lahat ng mga lingkod ng Panginoon ay tumalikod. Kaya nag-iisa na lang si Elias, sabi dito, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Ito parang binibigyan niya ng chance yung mga Israelites na manumbalik sa Panginoon. Kaya hindi pa naman huli yung lahat. Kailangan pa rin nilang sumampalataya.
But maybe some of them nag-aalinlangan po sila, natatakot po sila because meron silang hari. And yung hari na yon ay hindi mabuti at masama. At kailangan pa rin nilang sumunod sa kanilang hari. Okay? But despite of that, ay naging matapang pa rin si Elijah na sabihin yung katotohanan. Na tumalikod po sila sa totoong Panginoon. On verse 25, yan. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos at sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Ito po yung hamon ng pananampalataya. The proof of faith na meron yung bawat isa po sa atin. Okay, alam nyo, ang nagiging problema po kasi po dito, makikita po natin that yung mga Israelites po kasi, yung faith po nila kay Lord, parang faith din natin ngayon, minsan. Or parang faith din nung time ni Jesus, na to see us to believe. Okay? Dahil tumalikod sila sa Panginoon, kailangan uli nila ng pruweba or proof na totoo pa rin yung Diyos na kanilang sasambahin. And para mapakita yung katotohanan, ang hamon dito na Elijah ay pupunta sila sa bundok, maglalagay po sila doon ng offering at hindi sila gagamit ng anumang pangpaliyab o pangpaapoy. Kailangan lang nilang tawagan ng Diyos at kapag ito ay nagpadala ng apoy, siya yung merong tunay na Panginoon. Dito makikita po natin yung dedikasyon dito ni Elijah. Hindi lang basta dedikasyon, but yung kanyang pananampalataya. Naniniwala siya na kung meron mang totoong Diyos, yun yung Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Hindi ko po alam kung naranasan na po natin yung kagaya ng naranasan ni Elijah na you are fighting against other. Lumalaban ka na lang mag-isa, okay? Pero kasama mo yung Panginoon. Iyon yung maganda po kay Elijah po dito. Mahirap po kasi na lumalaban po tayo pero hindi pa po natin kakampi yung ating Panginoon. Okay? Kaya matibay at matapang si Elijah po dito kasi meron siyang Diyos na sinasandigan at meron siyang Diyos na alam niya na totoo na tutulong sa kanya. Kaya nga yung hamon sa bawat isa po sa atin po dito, kagaya ni Elias or ni Elijah, dumating na ba sa buhay mo na pinatotoo mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya? Nung time ni Elijah, tinatry niyang himukin ulit. Tinatry niya ulit na kausapin at pabalikin sa Panginoon yung mga Israelites na tumalikod sa ating Panginoon. Okay? Ito rin po yung hamon sa atin, sa bawat isa po sa atin mga kapatid, na yung faith na meron po ba tayo, kagaya ni Elijah, ay nagagawa po ba natin na himukin yung mga tao na hopeless, walang pag-asa sa Panginoon para bumalik po sa Kanya? Because ito yung challenge na binigay po sa kanila na Elijah. Na meron silang totoong Diyos, kailangan po nilang manumbalik lang dun sa ating Panginoon. And maybe some of us, kagaya po ng mga ilang Israelita nung time nila Elijah, ay possible nagda-doubt po sila sa Panginoon o nanggahanap sila ng probeba o proof na totoo pa rin yung Diyos na kanilang sasambahin. Okay, but dito pinatotoohanan ni Elijah na hindi mo na naman kailangan ng proof. Kasi kung alam mo na totoo yung Diyos na meron ka, mararamdaman mo yun sa bawat isa po sa atin. Kaya yung challenge ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, kagaya ni Elijah, nagagamit din po ba tayo ng Panginoon o yung faith po natin to convict o para po ma-encourage po ulit yung mga tao na nawala na po ng pananampalataya sa ating Panginoon. And that is one of the lesson na itinuturo po sa atin po dito sa buhay ni Elijah. Na kahit mag-isa ka na lang, pipilitin mo pa rin buhayin yung pananampalataya ng mga tao sa paligid mo. Kaya alam niyo po yan yung parang spark na lang yung faith na meron yung mga tao sa paligid mo. Pero ikaw, tinatry mo pa rin paliyabin yung faith na meron sila. Sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng pananampalataya mo na meron tayong tunay na Panginoon. And sana maging ganun din po tayo. Because ang mga Israelita, dahil siguro sa mga pinagdaanan po nila, o dahil nga na brainwash po sila ng maling pananampalataya at maling katuruan, na wala po yung kanilang alab sa pananampalataya sa ating Panginoon. Meron na lang nagsisilbing spark po doon. Pero si Elijah yung nagsilbi ditong parang pangpaapoy po ulit sa kanila. Na ito rin po yung nais ituro ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Na yung buhay po ba natin ay nagagamit din po ba natin para mapaapoy ulit yung pananampalataya ng mga tao sa paligid po natin. Or kagaya lang din po tayo ng mga Israelita nung time ni Elias o ni Elijah na nawala na rin po yung faith po natin sa ating Panginoon.
Ang hamon sa pananampalataya ng bawat isa po sa atin ay ang patuloy po tayong lumaban para sa ating Panginoon. Okay? Kahit parang sobrang imposible, kahit parang wala ka ng kakampi kagaya ni Elijah, pero buo pa rin yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. And ito yung bagay na gusto makita rin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na kailangan sa hamon ng faith po natin, ipakita pa rin po natin na meron tayong Panginoon. Okay? Pangalawa na gustong ituro sa atin ng Panginoon is yung tinatawag na, sabi nga po dito, ang labanan ng pananampalataya. Merong faith yung mga prophet of Baal, of course, doon sa kay Baal. Pero si Elijah na nag-iisang naging tapat sa Panginoon, meron din siyang sariling pananampalataya sa ating Panginoon. And minsan dumarating sa pagkakataon yung tinatawag na labanan ng pananampalataya. Sino ba talaga yung merong tunay na Diyos? Okay, which is nangyayari din naman po sa atin. Nagkakaroon tayo minsan ng pagtatalo-talo. Okay? At tinitignan natin kung sino ba talaga yung merong tunay na Diyos. Pero dito mapapatunayan natin na hindi naman kasi talaga totoong Diyos yung meron. Yung mga propeta ni Baal na yon. Okay? Kung meron man totoong Diyos, walang iba kundi yung ating Panginoon. And dumarating sa pagkakataon na merong tinatawag na labanan ng pananampalataya. Okay? And sabi po dito sa mga verse po natin, sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Ito yung challenge po sa kanila ni Elijah. Okay? Na magbibigay sila ng offering kay sa mga Diyos po nila. And then, ang mangyayari po dito, hindi sila gagamit ng kahit anong pangpaapoy. Basta tatawag lang sila sa langit o sa mga Diyos na meron sila. And then, kung sino yung makapagpaapoy, siya yung merong tunay na Diyos. Ang ginawa po dito sa verse 26, kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga, imagine niyo po yung isenaryo po dito mga kapatid. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Okay? Tinawagan, no? Parang cellphone lang or anything. Kung hindi ko alam kung ano yung way kung paano sila tumawag sa Diyos po nila o do sa Baal na meron sila. Sabi po dito, Baal, Baal, pakinggan mo kami. Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw pa sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot. Lahat ng klase ng ritual ginawa po nila. Kung i-imagine po natin, nandun sila sa gitna na yon, nagsasasayaw sila, tumatawag sila sa Diyos na meron sila, but walang nangyayari. Nang katanghalian ay, possible, umaga, madaling araw to ginawa, nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Ito na, pinagtatawa na sila ni Elijah. Sinabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya ay nasa palikuran o baka naman ay may pinuntahan o baka natutulog kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw, hinawaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo. Hiniwaan pa nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Grabe yung kanilang paghihirap po. No? Ang verse 29, patuloy silang nagsigawan at nagungulan hanggang inabot sila ng hapon. Hapon na po. Ngunit wala pa ring tinugo anumang sagot. Ito po yung nangyari sa prophet of Baal, sa propeta ni Baal, na kahit anong gawin po nila po doon, walang sumasagot po sa kanila. At wala namang sasagot talaga sa kanila doon kasi hindi naman totoo yung Diyos nila at hindi naman buhay yung Diyos na meron sila. Okay, now ano yung challenge po dito? Sabi po dito, kagaya ni Elias, dapat handa din tayong ipaglaban ng ating pananampalataya sa Diyos. Handa po ba tayong ipaglaban yung ating pananampalataya sa ating Panginoon? Actually, nung time na yan, threat po yung kay Elijah kasi solo lang po siya. Anytime pwede siyang ipahuli ni King Ahab, pwede siyang patahin ng mga prophet ni Baal, pwede siyang pagpapatahin po dyan, pero dahil matibay yung kanyang pananampalataya at nais niya pong gisingin ulit yung faith ng mga Israelites na natutulog at tumalikod sa ating Panginoon, buo yung kanyang pananampalataya at pinaglaban niya ito para sa ating Panginoon. Okay?
Kailan po yung huling pagkakataon na ipinaglaban po natin yung ating pananampalataya para sa ating Panginoon? Na baka sobrang simpleng pagsubok lang, sumusuko na po kaagad po tayo. Konting problema lang, ayaw na po kaagad po natin. Alam nyo, ang pinakang problema po ng mga Israelita, na nagiging problema din po natin sa panahon po natin, ang bilis po nating sumuko. Lalo na kapag may mga pinagdadaanan tayo, mga mabibigat na problema sa buhay, pagsubok. Okay? Of course, kagaya ng palagi nating sinasabi, normal po yan. Kaya minsan nasi-shake po talaga yung faith po natin. But look what Elijah did. Na sa kabila nung nag-iisa na lang po siya ay tumindig para sa ating Panginoon. Kaya din po ba natin gawin yon para kay Lord? Na kahit may mga pagkakataon, kung meron tayo mga kaibigan, mga kakilala, na hindi sila naniniwala sa Panginoon, minamak po nila yung faith po natin kay Lord, pero ikaw titindig pa rin para sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. I hope yung bawat isa po sa atin, we are ready to fight for our faith. Hindi lang si Elijah. Marami pa mga servant ni Lord ang ipinaglaban yung kanilang pananampalataya kay Lord. Si King David, yung mga naging hari ng Israel, si King Solomon, at yung mga ilang servant ng ating Panginoon. And sana ganun din po sa bawat isa po sa atin. Sila Paul, sila Peter, kahit mamatay sila, pinaglaban po nila yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. And sana ganun din po tayo. Ipaglaban din po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi on the first place, ipinaglaban din po tayo ng Panginoon. Inilaban ni Lord yung kanyang pagmamahal sa atin. Inilaban ni Lord yung kanyang habag sa bawat isa po sa atin. And I hope tayo po bilang mga Kristiyano, mga kapatid, sana ipaglaban din po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. We need to fight for our faith. Kapag nakita po natin na niyuyurakan yung faith po natin, dapat ipaglaban po natin. Kapag nakita po natin na may mga problema, dapat lumalaban po tayo. Kasi ganito po yung ginawa ng ating Panginoon. And inilaban din po tayo ng ating Panginoon sa buhay na meron niyang bawat isa po sa atin. So I hope ito po ay nagbigay din po sa atin ng paalala yung second point po natin. Okay? So sabi po dito sa last po natin, ayan, ang pagpapahayag ng totoong pananampalataya. Ito na po yung pagpapahayag ng totoong pananampalataya. Kasi after that, so ito na po mga kapatid, napatunayan na hindi po totoo yung Baal. Okay? So yung mga propeta ni Baal, nagpapanggap lang. And possible, even si King Ahab, nakita rin po niya na hindi totoo yung Diyos na sinasamba po nila. Okay? Dahil si Elijah, andun yung kanyang paglaban sa kanyang pananampalataya at pinaglaban niya po ito sa ating Panginoon. Yan. Naipahayag dito ni Elijah yung totoong pananampalataya na meron siya sa ating Panginoon. Basahin po natin yung mga last verse po natin. On verse 30, nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh ng matagal ng gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balding tubig. 33. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at pinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuo sa handog at sa kahoy. Ganon nga ang ginawa nila. Imagine niyo po yung challenge po dito. Kasi syempre kung bubuosan to ng tubig, lalong hindi to mag-aapoy. Pero this is the challenge para patunayan na meron siyang tunay at totoong Diyos. Okay? Verse 35, umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. At ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng Ayan, sa verse 36, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sa inyong
utos. 37, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato sa lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Na makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh ang Diyos. 40, inutos ni Elias, huliin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Inuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Nakita po natin yung kaibahan po ng Diyos na meron po yung mga prophet ni Baal. It is yung Diyos po nila si Baal na hindi totoo at yung Diyos na meron yung bawat isa po sa atin. It is a miracles, hindi lang siya basta miracles, but because of faith na meron po dito. Actually, ang purpose talaga dito ni Elijah, ang utos sa kanya ng Panginoon is para panumbalikin yung kanyang mga lingkod, yung buong Israel. Kasi tumalikod sila sa Diyos, okay, nawala yung faith nila sa Panginoon at na-brainwash po sila ng maling pananampalataya, pero dahil po kay Elijah, muli po silang nanumbalik sa ating Panginoon. And dahil po dito sa ginawa ni Elijah, sabi ko nga ito yung hindi malilimutang ding event sa Bible, na kung saan ay si Elijah yung ginamit ng Panginoon para po tunayan that we have a one true God, na walang iba kundi yung ating Panginoon. Sa pamamagitan ni Elijah, muling gumising yung kanilang pananampalataya at muli nilang naalala at nagkaroon sila ng init at muling pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? At hindi lang po yun, dahil po sa ginawa dito ni Elijah, naparangalan po muli yung ating Panginoon. Kaya yung challenge po sa bawat isa po sa atin, minsan na bang naparangalan ang Diyos dahil sa iyong pananampalataya? Because of Elijah's faith dun sa ating Panginoon, na-honor po muli yung Panginoon. Muling nabuksan yung puso, yung isip ng mga Israelita, na totoo pa rin yung Diyos na meron po sila. Okay? Na sana maging challenge din po sa bawat isa po sa atin. Na yung buhay po natin na ginagamit po natin araw-araw para sa ating Panginoon. Yung mga ginagawa po natin, everyday ng buhay po natin, yan po ba ay nagagamit po natin para parangalan yung ating Panginoon? Kung si Elijah, nagamit niya yung life niya para ma-open ulit yung heart ng mga Israelita and para ma-honor yung Panginoon, sana ganun din po yung buhay po natin mga kapatid. Wala tayo sa time nila Elijah. Magkaiba yung panahon po nila sa panahon po natin. But we have the same God. Meron po tayong isang Diyos na kagaya ng Diyos din nila Elijah sa panahon po natin po ngayon. Na kung papaano pinarangalan ni Elijah yung Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya, sana ganito rin po yung nangyayari sa buhay po natin. Sa pagsiserve na ginagawa po ba natin sa ating Panginoon sa church every Sunday, napaparangalan po ba natin yung Panginoon? Sa buhay natin na araw-araw, pag wala ka sa church, nandun ka sa work, nandun ka sa school, kasama mo mga hindi Kristiyano, napaparangalan po ba yung ating Panginoon? Nakikita po ba yung ating pananampalataya? Napapapurihan ba yung ating Panginoon? Because this is the challenge sa bawat isa po sa atin. That because of Elijah's faith, muling naparangalan po yung ating Panginoon. So, maybe this week, sa mga nagdaang araw, ngayong week na ito, I hope na bigyan po natin ng kaluguran yung Panginoon. Naparangalan po natin si Lord, nakilala nila yung Panginoon, o napakilala po natin yung Diyos na meron po tayo sa mga tao na wala pa po sa buhay po nila. Okay? And kagaya po ng challenge po sa bawat isa po sa atin, ang purpose na Elijah po dito, kaya po siya muling tinawag ng Diyos, is para gisingin yung pananampalatayang natutulog ng mga Israel at para muli nilang makilala yung ating Panginoon. So sana ganito rin po nagagamit yung faith po natin. Magpagamit tayo kay Lord. Gamitin natin yung buhay po natin para muling gisingin yung mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos at para magising yung mga pananampalataya po nila na minsan nang nawala sa Panginoon dahil sa mga problema at pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Kaya sabi po dito sa ating conclusion, pagtatapos po natin, ang buhay ni Elias ay isang tunay na patunay
na mayroong buhay at nag-iisang Diyos. Okay. The life of Elijah, ito po ay isang proof na mayroon po tayong isang tunay at nag-iisang Diyos. Walang iba kundi yung ating Panginoon. Kaya sabi po dito, nawa siya palagi ang ating hanapin, paglingkuran, at tuunan ng ating pananampalataya. Sana po, hindi lang po ngayong araw, ngayong weeks or months, but for the whole year ng 2026, ituon po natin ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya, yung ating pananampalataya, ituon po natin sa ating Panginoon. Huwag tayong gumaya sa mga taga-Israel nung time na yon na pawala-wala yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Okay. Gamitin natin yung ating faith kay Lord para mas patuloy na maglingkod sa Kanya. And I hope yung bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay nakakatulong po tayo para mas pag-alabin po ulit yung pananampalataya ng mga kapatid po natin na minsan na pong nawala sa ating Panginoon. Kaya kung si Elijah ginamit ni Lord para gisingin yung faith na natutulog ng mga taga-Israelita, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay pwede rin gamitin ng Diyos para gisingin din po yung faith ng mga tao na natutulog na wala pa dun sa ating Panginoon. And I hope patuloy po nating nabigyan ng kaluguran yung ating Panginoon sa oras pong ito. And yun po yung ating pag-aaral sa gabing ito ng salita ng Panginoon patungkol po sa buhay ni Elijah. Okay? At kung wala na po tayo po doong mga dagdag, mga kapatid, o kung may mga nais po kayong i-chat po sa akin, or may mga nais po kayong i-share, pwede nyo pong i-chat po dito, mga kapatid, sa oras pang ito. Pero bago po tayo dumako sa ating closing prayer, ay announcement po muna po tayo. Siguro yung mga importante po nating balita. Una po ay tomorrow po ay yung ating team building. Yung mga officers po natin sa bawat sectors po natin. So see you po tomorrow, 8:30 po yan ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At sana maka-attend po tayo. Okay, kagaya ng laging challenge po sa atin, bigyan po natin lagi ng oras yung ating Panginoon. At sunod po natin yung every Sunday po natin. Kita-kits po tayo this coming Sunday. Alas 9 po yan ng umaga. And bukas din po, ay meron din pong gawain yung ating mga kabataan, yung kanilang CYF. Every Saturday, alas 4 po yan ng hapon. So yun po yung mga ilang importanteng balita po natin. Yung ating nightlight, midweek, tuloy-tuloy naman po yan. Sana po maka-attend po tayo para po sa ating Panginoon. So, yun po. Kung meron po tayong mga balita, ay pwede nyo po akong i-PM po or i-chat po sa ating comment section. Kung may mga prayer request po kayo, ay isama po natin yan sa panalangin. At maghahantay po ako ng 1 minuto, mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating closing prayer. At muli po sa mga birthday celebrant po natin. Yan, happy birthday po kay Sister Beng at kay Nanay Luz. Yan, happy birthday po sa inyo. At patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At baka meron po tayong mga birthday celebrant na hindi ko po nabanggit. I-message nyo po ako para mamaya ay maisama din po natin po sila sa ating closing prayer. Sige po, kung wala na po tayong mga prayer request po o kung wala na po kayong ihahabol, ay dako po tayo sa ating closing prayer sa oras pong ito. Sige po, tayo po ay sama-samang yumuko at manalangin po sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, muli po, kami po ay nagpapasalamat sa oras pong ito. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa, Lord God, ay mapaalalahanan niyo bawat isa po sa amin. Patungkol, Panginoon, sa buhay po ni Elijah, na kung saan ay nagpapatunay na meron po kaming isang tunay at totoong Diyos at walang iba kundi kayo. Kaya, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na minsan kaming mapaalalahanan na magamit yung aming buhay para makilala ka, para muli, Lord God, magising yung pananampalataya ng bawat isa po sa amin, na anuman yung mga pinagdadaanan po namin sa buhay po namin, ay meron pa rin kaming isang nag-iisa at tunay na Diyos na gumagabay sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon,
ang aming patuloy na dalangin. Kayo po'y mag-iingat po sa amin at sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng inyong mga lingkod, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, meron kami mga prayer requests, Panginoon. Prayer for healing sa mga ilang po naming kapatid na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Sinasama namin po sila sa panalangin, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagalingin. Kay Brother Romel, Panginoon, kay Nanay Esther, at sa mga ilang po naming kapatid, Lord God, na merong mga karamdaman, na kung saan, Lord God, ay patuloy na umaasa po sa inyo. I-guide niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pananampalataya. Maging yung mga mahal po nila sa buhay, Panginoon. At huwag niyo rin po silang pagkukulangin sa lahat ng bagay na kailangan po nila, Panginoon. Lord, ang amin din pong dalangin, pagpapasalamat sa mga ilang po naming kapatid na kung saan ay nagdiriwang sa kanilang kaarawan, Panginoon. Kay Sister Beng, kay Nanay Luz, salamat, Lord, sa another year of blessing na binigay niyo po sa kanila. Na muli pong makapagpasalamat po sa inyo at maranasan, Lord God, ang inyong pagpapala. Aming dalangin, Lord God, na ingatan niyo po yung kanilang buhay sa kanilang mga pamilya, ipagpalain niyo po sila, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa lahat ng kapamakan, karamdaman, at patuloy na mag-overflow yung blessing sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, ano mo po yung desire ng kanilang mga puso, kayo po yung patuloy na duminig, Panginoon, at patuloy na magamit yung kanilang buhay para patuloy kang paglingkuran. Salamat, Panginoon. Kung meron man po kami mga kapatid, Lord God, na hindi namin nasama sa panalangin, sa mga may pagpapasalamat po muli, Panginoon, sa mga may problema, mga pagsubok, ay tinataas po namin po sa inyo, Lord God, na patuloy niyo po silang gabayan at patuloy na bigyan ng kasagutan ang mga panalangin po nila. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Nawa, Lord God, sa gabing ito ay patuloy ka naming napapurihan, patuloy po naming magamit ang aming buhay, Lord God, para ikaw ay parangalan at patuloy na sambahin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Guide us, Lord God, and bless us sa lahat ng ginagawa po namin. Lahat po ng bagay na ito ay dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, and see you po sa next Friday.